Magandang araw sa inyong lahat. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa Do we have the Bible today? Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral nito. Kung madadagdagan natin ay dagdagan natin. Dahil ang kasunod na lesson natin ay yung patungkol sa why do we need the Bible? Yan. Bakit natin kailangan ng Biblia? Yan yung kasunod. Itong lesson kasi natin ay pinag-aralan natin nakalipas ang letter A at saka letter B. Sa letter B, pinag-aralan natin na ang Diyos gumamit ng isang mga individual na tao na meron silang, ang tawag sa kanila ay mga silot o mga tao na dedicated ang kanilang buhay, handang mamatay para sa salita ng Diyos. At yung pangalawa naman ay merong mga grupo na nagbigay din ng buhay para protektahan ang Biblia o ang salita ng Diyos. Hindi lamang protektahan, kundi ito ay isalin, ilipat ng kasulatan. Halimbawa, yung Genesis, kokopyahin nila yan. Pero napag-aralan natin na hindi ito isang ordinaryong pagkopya lang na sineserox lang, kundi ito nung panahon ay kinokopya isa-isa, pati mga tuldok, at ang sinusulatan nila ay mga papyrus. Ang papyrus ay mga balat ng kahoy o kaya ay mga balat ng tupa, mga pinatuyo na upang pwedeng pagsulatan. Yan yung papyrus na tinitiklop yan, at siyempre dahil sa maraming sulat, malaki din ang rolyo niyan. Maaaring ang isang libro ay maraming papyrus. Yan yun. Kaya ang gumagawa niyan ay yung mga eskriba. Sila ay isang grupo ng mga mananampalatayang Hudyo na idinedicate ang kanilang buhay para isalin ang Biblia. Yung mga silot naman ay mga mananampalatayang Hudyo, mga individual na tao na talagang handang protektahan ang Biblia. Kaya isa nga diyan makikita natin ay si Pablo. Talagang gusto niyang protektahan ang Biblia. Kaya pag merong mga tao na nabalitaan siya na yung kanilang ginagawa ay hindi ayon sa scripture, ay gumagawa siya ng paraan para masugpo yun. At si Pablo ay nakita niya yung mga Kristiyano na parang hindi ayon sa scripture ang aral ng mga taong ito. Kaya hinabol niya ang mga Kristiyano. Bakit? Dahil ang turo ng Kristyanismo, si Jesucristo ay anak ng Diyos, lalabas na meron pang isang Diyos. Naniniwala ang mga Hudyo na iisa lang ang Diyos. Kaya kumuha siya ng permit at ipinapapatay niya yung mga Kristiyano. Ayan ang mga silot. At ang uri ng grupo na mananasamahan ni Pablo ay mga Parisi. Pero hindi niya lang naunawaan na ang Diyos ay inihayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona. Ang persona ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya siya ay isang Diyos sa tatlong persona. Andun yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. Sumunod ay nakita natin na hindi lang individual na tao, kundi may grupo nga. Si Pablo ay kasama sa grupo ng mga Parisi. Pero ang mga matitindi na pinag-aaralan natin na nagprotekta ng Biblia ay yung grupo ng mga eskriba, mga scribe. Kasi
kinokopya nila yung Biblia noong panahon. Ngayon, dumako tayo dun sa letter C. Letter C ng do we have the Bible today? Yan. Sa letter C. Makikita natin yung letter C, sabi riyan, pag tinignan natin, letter C. Do we need to understand the Hebrew and Greek to know the Bible? Ayan. Kailangan ba natin na maintindihan ang Hebrew at saka Greek? Kasi yung panahon, ang Biblia ay Hebrew at saka Greek. Kaya makikita natin na ito ay pwede nating itanong. Kasi kung ang original manuscript ay Hebrew at saka Greek, ay dapat maintindihan natin yun. Okay, ano ba ang pwede nating maging sagot dyan? Sabi rito, no. The preservation of God's Word extend to our English Bible. Ayan. Ang salita ng Diyos, siyempre, kung kinokopya yan, meron din tinatawag na preservation ng Diyos. Katulad noon, ang original manuscript ay isinalin sa mga papyrus. Siyempre, meron din tinatawag na preservation ng Diyos doon. Sabi nga rito, the only version of the Bible accurately translated from the Masoretic text and Textus Receptus is the King James Version, 1611 AD, also known as the Authorized Version. Yan. Ngayon, ito bang 1611 ay meron tayong hawak sa kasalukuyan? Usually, pagka nabuksan nyo ang 1611, yan ay may halo pang mga German na English, yung Old English. Kaya nga meron tayong English sa King James na thou, die, thine. Yan ang mga Old English. At medyo yung mga Old English ay medyo mas malalalim pa. Kaya yung 1611 ay medyo, sabi daw nung kan, ay mahirap maunawaan. Pero ang 1611 ay meron tinatawag na pagkakakopya yan mula dun sa original manuscript na Textus Receptus at itong Masoretic text. Ngayon, kung King James Version ang gagamitin mo, dahil kinopya nga ito mula dun sa original, makikita mo yung tinatawag na nearest copy ng original manuscript. Ibig sabihin, nandun ang tinatawag na preservation. Dito sa number 1, sabi niya, when you hold a copy of the King James Version, you hold the hand of the Word of God. Yan. Ayan. Pinaliwanag natin yan sa inyo na ano ba ang klase ng Word of God. Kailangan na andun yung thought ng ibig sabihin ng salita ng Diyos. Yung verse 2, sabi rito, beware of all other translations such as Revised Standard Version, RSV, and New International Version, NIV, New American Version, Good News Bible, the New English Bible. They are based upon the corrupt manuscript and contain serious errors. Ayan. Ano ba yung bakit nagkaroon ng tinatawag na serious errors? Kasi sabi nga dito, if you don't already possess the Bible, your pastor recommends your
you purchase a plan to authorize King James Version. Yan. Kumbaga, kung wala kang tinatawag na King James Version, kumbaga, mas maigi na bumili ka daw nun. Sa atin, marami tayong King James Version. Kaya hindi mo kailangan na bumili. Ngayon, yung King James Version, pinapaliwanag natin, kasi ito ay translated from original manuscript. Pero, yung original manuscript na yan, makikita natin, meron yan tinatawag na culture. Ano yung culture? Pag sinabing culture, ay yun yung tinatawag na ano ba ang background ng bansang Israel. Magbibigay tayo ng isang example. Yun tutulad ng John 1:12. Ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban ng maging mga anak ng Diyos. Yung sinabing maging mga anak ng Diyos, yun ay tinatawag na revise. Pagka original manuscript, lalabas na ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban na maging mga anak na lalaki ng Diyos. Son of God. Bakit ganun? Son of God ang nakasulat. Pag sinabing mga anak ng Diyos, wala siyang tinatawag na identification kung anong klaseng anak. Pero sa original manuscript ay meron siyang tinatawag na son. Kasi nga, yung background o yung tinatawag na culture ng bansang Israel, ang son, siya yung nagmamana. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ikaw ay bibigyan ka ng karapatan ng Diyos na magmana. Kaya, sons of God. Ngayon, yung translation na ginawa sa Tagalog, direkta na tinranslate yung King James sa Tagalog, ang sabi, kayo'y magiging mga anak na lalaki ng Diyos. Pag pinisip mo, paano yung babae? Kaya doon papasok yung tinatawag na kailangan alam mo yung tinatawag na background. Background noong tinatawag na scripture. Bakit mga anak na lalaki? Kasi nga, tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Pagka babae kasi, hindi siya kinukonsider na tagapagmana. Kaya nung panahon ni Moises, merong isang pamilya doon, namatay ang kanilang mga magulang, sila ay puro mga babae, at dahil doon, ay hindi sila magmamana. Nakipag-kuhan sila kila Moises na sana magmana din sila. Nabigyan sila ng pagkakataon na magmana ng lupain. Base doon sa tinatawag na permission ni Moises. Pero naging culture pa rin nila na ang nagmamana ay mga lalaki. Kaya maging sa scripture ay yung kultura ng tao, nakakapaloob yun doon. Kaya kailangan medyo titingnan mo pa rin yung background. Ngayon, kaya yung mga tinatawag ng yung mga revised version ay ginamit nila doon na children of God. Ibig sabihin, minsan hindi mo masyadong maintindihan. Hindi mo na masyadong titingnan yung tinatawag na background. Wala na kasing tinatawag na distinction. Mga anak na kayo ng Diyos. Ibig sabihin, parang lalabas na lalaki, babae, the same authority. Ganoon. Kaya pagdating ng application, magkakaroon ng pagbabago. Doon lumutang ngayon na pwede ngayon magkaroon ng mga pastora. Kasi the same lang naman. Kaya ganun yung naging sistema. Although ang babae pwede namang siyang mag-handle ng leadership, pero hindi over sa mga kalalakihan, dahil yun ang setup ng church, maging ng family. Yung magiging head doon ay yung mga lalaki. Ganun yung setup. Katulad ng church, ang head niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Ganun din naman dapat ang magiging setup. Dapat yung mga lalaki ang nagiging head. Pero dahil nga sa tinatawag na revised version, children of God ang ginamit, wala nang distinction. Pati yung application ay nagbago.
Ayan yung mga resulta ng tinatawag na revised version. Hindi na makita yung tinatawag na distinction. Kaya, ang ginagamit natin ay King James. Para makita mo yung tinatawag na original manuscript, and then pagka binasa mo yun, bakit ganito? And then pagka pinag-aralan mo yun, makikita mo yung tinatawag na kahulugan noon. Na katulad na sinasabi natin, bakit sons of God ang ginamit? Kasi nga, tayo ay tagapagmana ng Diyos. Kapag ikaw ay lalaki o ikaw ay babae na tumanggap sa Panginoon Kristo, ay ikaw ay magiging tagapagmana ng Diyos. Kaya yung word ng John 1:12 ay lahat ng tumanggap ay pinagkalooban ng karapatan. Tinatawag doon ay authority. Yung context ay authority. Kaya yung ginamit doon ay yung son. Kasi may authority yun. Pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun. Kaya ganun yung naging sistema. Kaya lahat tayo ay pantay-pantay sa Panginoon, maging lalaki o babae na tumanggap sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, sa kaligtasan at tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay the same tayo na tumanggap sa Panginoong Kristo. Pero, pagdating naman sa leadership, tinuturo ni Pablo na dapat ang leadership ay yung lalaki ang magiging leader. Yun nga, dahil nga sa revised version yung ginamit nila, kaya nagkaroon sila ng tinatawag na acceptance doon. Kaya makikita mo yun doon sa epekto ng tinatawag na paggamit ng revised version. Kaya dapat kahit kung gumamit ka ng revised version, tingnan mo rin ang tinatawag na background. Ano ba ito sa original manuscript? Yun. Ganun din naman, kahit gumamit ka ng King James, pag tinignan mo yung original manuscript, ay kamukha siya. Ngayon, titingnan mo doon yung tinatawag na background ng kultura nung kana. Yung didirekta ka na doon sa kultura ng Israel nung panahon na yon. Pero pagka revised version ang babasahin mo, pwedeng hindi mo na tingnan. Kasi parang naintindihan mo na gano'n na nga, pantay-pantay lang pala. Pero ang application nun, magkakaroon ng pagbabago sa application. Bakit? Kasi ang application mo, walang distinction. Yun ang magiging application mo. Kaya ganun yung nangyari. Kaya sabi dito sa verse 2, mag-ingat dun sa tinatawag na mga revised version. Yung pinag-iingat siya. Beware of others' translation. Kasi bakit? Dahil yung revised translation ay pwedeng pwede yan mag-cause na magkaroon ka ng tinatawag na ibang interpretation. Okay. Ngayon, kung itatanong nyo naman kung pwede tayong gumamit ng ibang translation, pwede naman. Hindi naman tayo stricto na tayo ay hindi gagamit ng ibang translation. Example, nagamit tayo ng Tagalog. Hindi na yon King James Version. Tagalog kasi yun eh. Kasi kung talagang stricto ka na ikaw ay hindi gagamit ng ibang translation, ay hindi ka nagagamit ng Tagalog. Tagalog version na yun eh. Kaya makikita natin ganito. Ano ba ang ating standard sa paggamit ng translation? Nagamit tayo ng King James Version dahil gusto natin na ma-preserve yung tinatawag na from original manuscript. Gusto natin ma-preserve yun. Ngayon, kung gagamit ka ng Tagalog o gagamit ka ng ibang translation, okay naman. Pag-aaralan mo rin yung tinatawag na background noong isang verse. Pag-aaralan mo. Tulad ng isang example lagi natin ginagamit, yung John 1:12. Sa ibang translation, ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos. Yun lamang yung iyong kaalaman. Anak ka lang ng Diyos.
Pero doon sa word na ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung word na karapatan doon ay dapat alam mo yung tinatawag na background. Pag sinabing karapatan, anong klaseng karapatan? Yung word na ginamit doon sa sa King James ay anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos ay anak na lalaki. Pag sinabing karapatan, anak na lalaki, tagapagmana. Yun. Kahit ibang translation ng hawak mo, dapat meron ka rin tinatawag na alam dun sa tinatawag na background ng kwan. Kaya nga, dahil sa hindi mo naiintindihan yung Hebrew at saka Greek, tingnan mo dun sa King James para makita mo kung gaano kalapit yung word na ginamit doon. Kasi yung King James kasi ay yan ang pinaka nearest translation from original manuscript. Kaya pag in-explain mo ang King James from culture nila ay okay na, makukuha mo na yung ibig sabihin. Ngayon, yung namang mga revised version, pinag-iingat tayo kasi nga baka magkaroon tayo ng maling interpretation. Katulad ng lahat ng tumanggap pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat naman nagki-claim na anak ng Diyos. Ano ba ang pagkakaiba ng tinatawag na karapatan? Ang tinatawag na karapatan ay yung tinatawag na ikaw ay tagapagmana. Anak ng Diyos na lalaki. Lahat tayo ay anak ng Diyos, pero ang pinakang word na karapatan ay yung pagiging tagapagmana. Yun. Kaya nagkakaroon tayo ng pag sinabing pag-aaral ng scripture, ay titingnan mo rin yung tinatawag na pinanggalingan ng word. Kung si Ludi ay mag-aaral ng scripture sa CBS, ay dahil sa magaling naman siya sa mga memorization, nire-recommend ko na pag-aralan niya ay ang literature. Yan. Biblical literature. Pag sinabing biblical literature ang pinag-aralan mo, ay ikaw ay magta-translate ng mula dun sa original manuscript na Greek or Hebrew, translate mo yan sa wikang English. Yan. Kaya kung gusto nyo ay mag-aral doon. Ako kasi mahina ako sa memorization. Kaya ang kinuha ko ay yung hindi masyadong nagme-memorize ng mga Greek. Ayun yung church study. At saka ito rin naman ang akma sa atin. Dahil nag-uumpisa tayo sa pagtayo ng church, kaya dapat church study ang pag-aralan ko. Kaya nung nag-aral ako ng Bible sa CBS, sa ngayon ang kinuha ko ay church study kasi yun talaga ang akma. Pero kung gusto ko ay maging tagapagturo, dapat ay literature ang kukunin. Yan yun. Kaya kung magtuturo si Ludi, at gusto niya mag-aral sa CBS, ay literature ang kuhanin niya. Medyo, si Mami naman, ang kinuha niya doon sa CBS ay Christian education. Pagtuturo din yun. Sa pagtuturo din yung yun. Ako naman ay related sa church. Kaya CS yung kinuha ko, church study. Kaya yan yung issue ng scripture. Ang issue ng scripture ay dapat ano ba ang hawak mong scripture? Medyo malapit ba ito doon sa tinatawag na original manuscript? Pagka medyo malapit ang gusto mo, o yung malapit na translation, ay King James ang gamitin mo. Kaya yung King James yung ginagamit natin. Pag ang tanong, maaari bang gumamit ng ibang Bible? Pwede naman, pero maging maingat lang. Tulad ng NIV, medyo marami siyang verse na nawala.
dahil inirevise nga yung kanyang yung kanyang pagkakasulat, na-omit yung ibang verse. Yun. May mga verse siya na nawala. Wala, kumbaga na-omit siya. Hindi siya naisulat. Kaya ganun yung NIV. Kaya, yung sabi dun sa number 2 ay beware of other translation. Sabi naman sa number 1, when you hold a copy of King James Version, you hold your hands the Word of God. Bakit you hold your hands the Word of God? Kasi nga, kinopya dun siya sa tinatawag na original manuscript. Dagdagan natin yan, yung ating pag-aaral. Idagdag natin itong 1 Peter chapter 2, verse 2. Why do we need the Bible? Yan. Tutuloy na lang natin yan sa susunod. Dagdagan lang natin yung ating pag-aaral dito ng isang verse sa why do we need the Bible? Bakit daw natin kailangan ng Biblia? Napag-aralan natin, meron ba tayong Bible o yung scripture ngayon na galing doon sa tinatawag na original manuscript? Meron. At ano yung preservation na ginawa ng Diyos? Ay preserve niya yung scripture para makarating sa atin. At isang ang sinasabi nga natin na na-preserve ay ang King James Version na hawak-hawak natin mula doon sa tinatawag na original manuscript. Ang King James Version ay pag sinabing King James Authorized Version ay yung pagkakakopya doon sa tinatawag na original manuscript. Ngayon naman, bakit natin kailangan ng Bible ay tingnan natin ang isang talata dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang sabi ito, as newborn babies desire the sincere milk of the word that we may grow thereby. Kapag ikaw ay may Biblia, meron kang Bible, at hinahangad mo ang Bibliang ito na pag-aralan, ay para itong gatas na magbibigay sa iyo ng paglaki. Katulad ng isang baby na naghahangad ng gatas, siya'y lumalaki sapagkat siya'y kumakain. Ganon din naman ang Biblia. Kapag ikaw ay naghahangad ng Biblia, lalago ka sa pananampalataya. Yan yun. Yan ang ibig sabihin niyan. Sa susunod, pag-aralan natin ang iba pang mga verse. Maraming mga verse dyan. Katulad ng Matthew chapter 4 verse 4. 1 Corinthians chapter 3 verse 2. Basahin nyo na yan mga verses na yan. Para sa susunod na ating pag-aaral ay pagpapadala ko ng video ay alam nyo na yan. May background na kayo. At least pagka narinig nyo yung video ay hindi na bago sa inyo. Yan yung pinag-aralan natin na pinag-aralan natin ay meron ba tayong tinatawag na scripture. Meron tayong tinatawag na scripture ngayon. Do we have the Bible today? Meron ba tayong Biblia talaga ngayon na galing doon sa totoong sinulat na masasabi nating salita ng Diyos? Meron. Bakit natin kailangan yan? Napag-aralan natin yung isang verse sa Pedro. Ang sabi doon sa verse sa Pedro ay kapares ng isang sanggol ay hangarin natin yung salita ng Diyos. Bakit ikinukonsider ito na magpapalago sa atin parang isang gatas sa isang sanggol? Okay? Kung meron kayong tanong ay isend nyo lang. Tulad ng tanong ni Ludi nung nakalipas. Bigyan ko ng isang example yung tanong ni Ludi. Para sa kaaluman ng bawat isa, yung tanong ni Ludi patungkol sa ano bang pagkakaiba ng yung sa Catholic
at saka sa uh, uh, yung biblical Christianity at saka yung tinatawag na Christian Catholic. Yan, parang ganyan yung tanong niya. Yung Catholic kasi kinukonsider din nila na sila ay Kristiyano. Pero meron naman na tinatawag na biblical Christianity. Pag sinabing Catholic, ang paniniwala niyan ay doon sa religious na grupo ay yung pinakang leader, katulad ng Pope, yan, yung Papa sa Roma, tulad ng kanilang mga organization, kapag yan ay nagsulat o nagsalita, katulad yung mga arso-obispo, mga matataas na leader ng simbahan ng Katoliko, iyan ay katulad yan ng salita rin ng Diyos. Ganon din ang equivalent. Kaya nung panahon, pagka makakarinig kayo, kahit sa mga matatanda, nagsalita ay kayong si Father. Napaka-importante nun. Bakit? Ikino-consider na nila yon na salita din ng Diyos. Sa atin, ang salita ng tao ay hindi natin ikino-consider na salita ng Diyos. Kaya nga tayo, kapag nag-aaral ng scripture, pag ako may sinasabi, tinitingnan natin sa Biblia. Kasi bakit? Para ma-identify natin kung salita ko lang ito o nanggagaling talaga sa scripture. Pag sinabing biblical Christianity, ang authority natin ay nasa scripture. Kahit pa ako ang magsalita o sino man tao ang magsalita, ay titingnan natin sa scripture kung yun ba ay sang-ayon yung scripture sa kanya. Kapag hindi sang-ayon yung si scripture sa kanya, kahit sino pa siya, ay pwede nating hindi ito paniwalaan. Kasi bakit? Pag sinabing biblical Christianity, ang paniniwala natin ay ang authority noon ay nasa scripture. Kaya ganun yung pagkakaiba. Doon sa tinatawag na religion, yung tinatawag na Christian Catholic, o yung Catholicism, at kahit yung ibang religion, hindi lang yung Catholic, yung kanilang mga leader, pinaniniwalaan nila na salita ng Diyos yung sinasabi na ng kanilang mga leader. Pagka nagsalita yung kanilang leader, salita ng Panginoon yan. Hindi na yun tinatawag na biblical Christianity. Bakit? Hindi yung salita ng tao, hindi yan salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay makikita natin kung sinasang-ayunan ng scripture o ng Biblia. Kaya tinawag na biblical Christianity. Naniniwala tayo na ang isang pag-aaral o ang isang salita o ang isang pangangaral ay salita ng Diyos kung iyan ay sinasang-ayunan ng Biblia o nagmumula sa Biblia. Kaya yung pagkakaiba ng religion at saka ng biblical Christianity. Pag sinabing religion kasi, pinag-aralan natin yan, re at saka John, legion, ibig sabihin na pinagtaling muli. Legion kasi ay yung pagtatali. Re ay pinagtaling muli. Pinagduktong. Religion. Gusto nilang pagduktongin yung relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya nagkaroon ng religion. Ngayon, yung tao, marami siyang naiisip at kinukonsider nila ito na salita ng Diyos. Kahit nung panahon ni Jesus Christ, yung mga eskriba at pariseo, marami silang ginawang tradisyon na pinaniniwalaan nila na yun ay utos ng Diyos. Pero hindi naman. Kasi nga, tradition nga yun. Kaya, yun yung tinatawag na pagkakaiba ng
biblical Christianity at saka dun sa tinatawag na hindi biblical Christianity o tinatawag natin na religion. Huwag na natin i-point yung isang grupo ng samahan kasi halos pare-parehas naman sila eh. Pare-parehas naman at kahit tayo, pwede tayong mabiktima ng ganung uri ng paniniwala na kung sino yung leader natin, paniniwalaan natin na ang sinasabi niya ay salita ng Diyos. Pwede tayong mabiktima nun. Pero dapat maging maingat tayo. Hindi lahat ng sinasabi ng leader natin ay salita ng Diyos. Kundi, ano ba yung tinatawag na totoong salita ng Diyos? Titingnan natin doon sa scripture. Magbigay nga ako ng example. Yung una kong example na ginagamit. Sabi ko kay Luis, pumasok ka sa loob ng bahay. Sabi ni Ludi, o ikaw na bata ka, lagi kang nasa kapitbahay. Sabi ni Daddy, pumasok ka sa loob ng bahay. Si Ludi ay inutusan ko, pero yung kanyang sinabi na ikaw na bata ka, hindi yun yung salita ko. Ang salita ko, Luis, pumasok ka sa loob ng bahay. Nakukuha niyo yung idea. Hindi lahat ng salita ni Ludi ay salita ko. Ganon din naman. Ang isang tao, pag tumayo sa unahan at nangaral ng scripture, nag-aaral tayo, tinitingnan natin kung ano ba talaga yung scripture. Kasi makakakita ka na napakaraming joke. Yung joke ang natandaan mo sa pangangaral ng isang tao. Kahit sabihin pa natin na kasamahan natin sila, pero yung joke ang narinig mo at yun ang natutunan mo, hindi yung salita ng Diyos. Hindi yung salita ng Diyos. Joke nga yun eh. Nakukuha niyo yung idea. Kaya yung naitanong ni Ludi na patungkol dun sa biblical Christianity at dun sa tinatawag na isa pa niya pang tanong ay yun. Meron talagang grupo na ikinukonsider nila na ang salita ng tao ay salita din ng Diyos. Pero dapat hindi ganon. Ang paniniwala natin dapat ang Biblia, ang sa kasulat diyan ay yan yung sinatawag na salita ng Diyos. Bakit natin pinapaniwalaan yan? Kasi nga, nakapasa yan sa tinatawag na canon. Meron tinatawag na pagsisiyasat, yung tinatawag na canon, na tinignan nila kung ito ba ay ipapasok, magiging bahagi na tatawagin natin na Word of God. Okay? Kung meron pa kayong tanong o medyo hindi nyo pa naintindihan yung ating pag-aaral, itanong nyo uli at babalikan natin at pag-uusapan natin sa ating video. Magandang araw sa inyo.